Sa panahon ba ngayon, may naniniwala pa rin sa bad at good karma? Na kung ano ang ginawa mo sa nakaraan, yun din ang magiging balik sa'yo. Si Victoria naniniwala siyang totoo ang karma, na kung ano man ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin, lalo na't nararanasan niya ito mismo sa sarili niyang pamilya. Si Victoria na galing sa isang kilala at mayamang pamilya, ngunit sa likod ng kayamanan, nagtatago pala ang kadiliman. Ito ang kwento ni Victoria at kung paanong nakamit niya ang kaligayahang matagal niyang inasam. Dad! Naku naman, mabutit nakauwi ka na. Oh, Victoria, bakit? Maraming trabaho sa barangay hall kaya hindi agad ako nakauwi. Maraming trabaho sa barangay hall o galing pa po kayo sa motel kasamang kabit niyo? Victoria, kapag sasabihan mo lang ako ng kung ano-ano, pakiusap, pwede bang bukas na lang? Pagod na ako. Teka lang, Dad. Hindi na ho ako makikialam sa kung anumang trabahong ginagawa niyo sa barangay hall, pero sana naman ho pakihanapan ka agad ng bagong hardinero yung flower garden ni Mommy. Kung kaya ko lang po yung gawin, ako na pong gagawa eh. Tumataas na po yung damo sa flower garden at mas lalong sumasama ang loob ko dahil napapabayaan na. Kanina umikot ako doon, natuyo na yung mga inaalagaan ni Mommy na sampagita. Oo nga, ginagawan ko naman ng paraan para makahanap ng bagong hardinero. Kung bakit ba kasi kailangan pang panatilihin yung garden ng mami mo eh. Pwede namang kunin ng mga bulaklak doon at ibenta. Binenta niyo na lahat ng gamit ni Mommy, pati ba naman yung flower garden niya? Oh my God, Daddy, sobrang lupit mo naman po sa akin. Yun na lang yung natatanging alaala niya, tapos babawiin niyo pa? O siya, sige. Hahanapan ko ng hardinero yan sa lalong madaling panahon. Matapos lang yung pag-iinarte mo. Dad, hindi po ako nag-iinarte. Kailangan talaga ng hardinero. Fine. O siya, sige. Susundin ko na kung ano mang gusto mo. Maghintay ka at bukas na bukas makakahanap din ako. Galit na umakyat sa pangalawang palapag ng mansyon si Dad, imbis na hintayin pa ang susunod kong isasagot. Napabuntong hininga na lang ako. Minsan na nga lang kami kumag-usap pero palagi na lang nauuwi sa pagtatalo. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo pagkatapos kong maghintay ng ilang oras bago siya makauwi? 5:00 pa dapat ang uwi niya pero hindi siya umuwi on time. Imposible namang sobrang busy niya. Hindi naman siya isang mayor o kaya presidente. Isa lang siyang hamak na kapitan na walang ibang ginawa kundi umupo lang ng umupo sa trono niya ng pagiging kapitan pero wala namang ginagawa para sa barangay. Kilalang kilala ko na ang dad ko. Simulat sa pool, hindi na siya naging tapat sa serbisyo. Hindi lang sa serbisyo sa barangay, kundi pati na rin sa mami ko. Kinabukasan nga mukhang doon lang nakinig si Dad sa akin. Nakahanap kaagad siya ng hardinero na aayos sa flower garden ni Mami. Saktong pagkagaling ko sa eskwelahan, kadarating lang din niya. Anak, ito na ha. Wala na akong utang sa'yo. Ito si Tasyo, yung hardinerong hinihiling mo sa akin. Magandang hapon po, Ma'am Victoria. Kung di pa po ako maiinis sa inyo, hindi pa po talaga kayo a-action, ano? Tama na ang pagrereklamo, Victoria. Nagawa ko na. Ang mabuti pa, ipakita mo na sa kanya ang flower garden ng mami mo at ako'y aalis na para makipagkita sa kabit mo? Victoria! Sige ho, Dad. Ako na pong bahala sa kanya. Tara na. Nauna na akong maglakad papunta sa flower garden ni Mami na matatagpuan sa likod ng mansyon namin. Habang naglalakad, napansin kong parang buntot lang na nakabuntot sa akin yung hardinero kaya huminto ako sa paglalakad at nilingon siya. Ano ka ba? Dito ka nga sabi sa tabi ko imbis na nandiyan ka sa likod. Pasensya na po, Mama. Akala ko po kasi kailangan sa likod lang po ako eh. Yan po kasing sabi ni Kap kanina. Ay, Diyos ko, si Daddy talaga. Huwag mo intindihin yun. Basta kapag sa akin, sumabay ka ng paglalakad. Ayokong may bumubuntot sa akin. Sige ho, Ma'am. Ano nga palang background mo sa pagiging hardinero? Ano lang po, Ma'am. High school graduate lang po ako. Hindi ko tinatanong kung anong tinapos mo sa pag-aaral. Ang tanong ko, kung anong karanasan mo sa pagiging hardinero. Kaunti lang po pero masisiguro ko po na maayos po ako magtrabaho. Kasi yung lola ko po, may hardin din po sa bahay nila noon. Tinutulungan ko po siya. Mukhang baguhan ka pa lang. Pero ayos na, basta't hindi mo sisirain ang mga bulaklak ng mami ko.
Nakikita mo naman kung gaano nakalungkot tingnan yung hardin. Oo nga po eh. Halatang hindi na po naalagaan. Hindi na talaga, simula nung magkasakit ang mami. Ma'am, balita ko po, kamamatay lang po ng nanay nyo. Condolence po pala. Naka-move on naman na ako. Ilang buwan na rin ang nakalipas. Ganda po pala ng bahay nyo, ma'am, no? Maganda nga pero hindi naman masaya ang mga nakatira. Mas mabuti pa nga yatang barong-barong lang ang bahay namin. Sa inyo ba, masaya? Naku, opo ma'am. Maliit lang po yung bahay namin pero palagi kaming masaya. Buti pa kayo. Bakit po pala hindi kayo masaya? Mukhang maganda naman po yung buhay nyo eh. May pera, may pangalan, at maganda ang negosyo. Saka ako nagkukwento sa'yo kapag close na tayo. Ay, pasensya na po ma'am kung medyo napatanong ako bigla. Ay, wag na natin pag-usapan. Nga pala, bale dito sa flower garden ni Mami, sana mabigyan buhay mo ulit to ha. Hanggat maaari sana maisalba mo pa yung mga bulaklak na malapit ng malanta. Pero yung lanta na talaga, hayaan mo na siguro. Wag po kayong mag-alala ma'am. Aalagaan ko po ng mabuti tong flower garden nyo. Sigurado mapapangiti ko po talaga kayo sa oras na matapos ko po ito ma'am. Aasahan ko yan. O siya, papakita ko naman sa'yo kung saan ang kwarto mo rito. Sige po ma'am. Pagkatapos kong ipakita kay Tasyo ang tatrabahuhin niyang hardin, dumiretso na kami sa maid's quarter na para sa mga lalaki. Doon din natutulog ang driver ni Dad na makakasama niya. Malaki talaga ang mansyon namin at may 4 kaming kasambahay na sa totoo lang, hindi naman na kailangan dahil 2 na lang kaming nakatira dito. May tanong ka pa ba? Ma'am, mabuti po at nakikita pa po kayo ni Kapitan dito sa bahay nyo. Oo naman, hindi naman palasyong bahay namin, no? Yun lang bang itatanong mo? Kung hindi naman tungkol sa trabaho, baka pwedeng itanong mo na lang sa mga kasambahay. Ay, pasensya na po ma'am. Wala na po akong tanong tungkol sa trabaho. Maraming salamat po ma'am. Hapon naman na, pwede ka magpahinga na muna dyan sa loob ng kwarto nyo. Sige po ma'am, maraming salamat po. Maiwan na kita. Kahit na sinabi kong magpahinga na muna dahil hapon na, mukhang likas na masipag si Tasyo. Habang abala kasi ako sa pagre-review para sa nalalapit na exam ko, nakita ko siya mula sa bintana na abalang nagtatabas ng mga damo. Ipinagkibit balikat ko na lang imbis na bigyang pansin pa. Simula niyang magkaroon na ng hardinero sa bahay, hindi ko na ulit masyadong nakikita ang dad ko. Ganun naman talaga. Nakakausap lang kami kapag may kailangan ako at kapag naibigay na niya, hindi na ulit kami nag-uusap. Masyado siyang abala sa kung ano-anong bagay na hindi ko na rin naman iniintindi. Ngunit isang araw, hindi ko inaasahan na matapos ang kalahating taon mula nang mamatay si Mommy, isang babae ang dumating sa bahay namin. Ay, grabe, sobrang init sa labas. O Yaya, pwede bang pakikuha ko ng malamig na tubig? Sino ka? Ay, sorry, hindi mo pa nga pala ako kilala. Si Kapitan Jojo nasa labas pa kasi. Nauna na ako kasi sobrang init sa labas. Ako nga pala ang bagong asawa ni Jojo. Anong bagong asawang pinagsasasabi mo dyan? Basta, huwag ka na nga masyadong maraming tanong. Kuhanan mo na lang ako ng malamig na tubig, pwede ba? At bakit kita bibigyan ng tubig? Una sa lahat, hindi ako kasambahay dito. At isa pa, anong sinasabi mong bagong asawa ka? Wala akong nababalita ang kinasal na ulit ang dad ko. Ha? Ay, sorry. Anak ka pala ni Kap. Akala ko kasi kasambahay ka rito. Bakit naman kasi ganyan ang suot mo? Wala ka bang maayos na damit? Sa tingin ko, hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Umalis ka rito sa pamamahay namin. Hindi kita kilala. Victoria, Dad, sino tong mukhang pusit na to? Oh my God, tinawag niya akong mukhang pusit, babe. Babe? Dad, sino tong babae na to na bigla na lang dumating dito sa bahay at inuutusan pa akong kumuha ng malamig na tubig? gumalang ka naman sa mas may edad sa'yo, Victoria. Sino nga siya? Pwede bang babaan mo ang tono ng boses mo? Hindi siya sino lang. Siya ang girlfriend ko, si Jenny. Diyos ko, girlfriend? Dad, 60 years old na po kayo. Ang bata pa nitong babaeng to. Sa tingin ko wala naman sa edad ang tunay na pag-ibig. 6 na buwan pa lang simula nung namatay si Mommy. Tunay na pag-ibig ka agad? Ibig mo ba sabihin, babae mo na tong pusit na to simula pa nung buhay pa si Mommy? Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag yan, Victoria.
Ibig sabihin, totoo nga. Grabe, ang kapal naman ng mukha nitong pusit na to. Babe, ang bastos naman itong anak mo para tawagin akong pusit. Nakaka-hurt siya ng feelings Hayaan mo na siya, babe. Halika na, tumakita tayo sa taas. Si Tasyo na ang mag-aakit sa mga gamit ko sa taas. Teka nga, bakit si Tasyo? Hardinero yun Bakit siya mag-aakyat ng gamit niyang pusit na yan? Victoria, itigil mo na yung katatawag mo sa kanya ng puset. Hindi siya pwedeng tumira dito, Dad. Igalang mo naman si Mommy. Patay na ang mami mo at sa uling pagkakaalam ko, pamamahay ko to. Kaya wag mo akong diktahan sa mga bagay na gusto kong gawin. Dad. Halika na, Johnny. Ipapakita ko sa'yo magiging kwarto mo. Ikinuyom ko ang mga kamao ko habang masayang umaakyat si Dad kasama ang kabit niyang si Jenny na mukhang pusit. Nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng galit ko. Gustong-gusto kong umakyat at sumunod sa kanila para hatakin pababa yung kabit ni Dad pero hindi ko magawa. Alam kong isang kurap na kapitan ang tatay ko at hindi loyal na asawa pero kawalang respeto naman na ang pagdadala niya ng kabit sa bahay namin. Hindi ko na napansin na umiiyak na pala ako habang nakatitig sa hagdan. Nakaakyat at nakababa na ulit si Tasyo nang matauhan ako dahil hinawakan niya ang balikat ko at tinawag. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Umiiyak po kayo. Ayos lang po ba talaga kayo? Ayos nga lang ako. Ang kulit mo naman. Pasensya na po, ma'am. Pupunta ako sa hardin. Titingnan ko kung may mga nabago ka na ba ron. Ay, mabuti pa nga po, ma'am, para makita niyo po kung ano po yung nagawa ko. Sigurado po ako matutuwa kayo. Talaga? Sige, titingnan ko. Mabilis akong naglakad. Nauuna kay Tasyo para hindi niya mapansin ang mga luha kung pilit ko pang pinupunasan ang palad ko. Gustong gusto ko pa sana talagang umiyak pero ayokong umiyak ng dahil lang sa walang kwentang bagay. Sa walang kwenta kagaya ni Dad at ng kabit niyang mukhang pusit. Pagdating sa garden, napamangha ako sa nakita ko. Kaninang umaga lang, hindi pa niya natatapos ang pagtatabas ng mga matataas na damo pero ngayon, tapos na at kitang-kita na ang mga bulaklak na dating natatabunan. Wow! Ang mga bulaklak ni Mommy! Ngaganda po, ma'am, no? Maganda pa rin po yung tubo ng ilan sa kanila. Dinidiligan ko kasi ang mga yan, lalo na tong rosas dahil paborito to ni Mommy. Kaya lang, hindi naman ako marunong mag-alaga. Pagdidilig lang ang kaya kong gawin. Kung alam ko lang na maagang mawawala si Mommy, edi sana nagpaturo na ako sa kanya noon. Gusto niyo po ba turuan ko po kayo, ma'am? Pwede ba? Pwede naman po. Basta po may karagdagang bayad kasi mahalaga po yung oras ko eh. Wow ha, hindi naman ako nagpapasahod sa'yo pero kung may oras siguro ako, baka pwede. Galing na lang sa perang ibinibigay ni Dad. Biro lang naman po, ma'am. Tuturuan ko po kayo kahit walang bayad. Siya nga pala, ito mga sampagitan ni Mommy. Kaya mo pa ba itong ayusin? Hindi naman natuyo ang lahat eh. Mukhang pwede pa itong buhayin. May mga bulaklak lang naman na natuyo pero buhay pa yung mismong halaman kaya mabubuhay pa to at mapapalusok pa natin, ma'am. Kaya lang yung ibang parte po patay na kaya kailangan bunutin. Pero wag po kayong mag-alala, ako na pong bahala. Maraming salamat. Isa yan sa paborito ng mami ko bukod dito sa rosas eh. Excited na akong makita ulit ang ganda nitong flower garden. Sa laki po nitong garden ng mami niyo, ma'am. Di po ba niya ginawang negosyo? Kasi magandang negosyo po ito mga bulaklak kapag may okasyon eh. Hindi ginawang negosyo ni mami ang mga bulaklak na to. Pero kapag may mga okasyon, namimigay siya ng mga bulaklak imbis na ibenta. Bait po pala ng mami niyo, ma'am. Sobra. Kaya nga madali siyang kinuha ni Lord eh. Di naman po yata dahil sa kabaitan niya ng mami niyo, ma'am. Dahil po yata sa sobrang stress dahil kay Cap. Ganon? Pasensya na po, ma'am. Mali po yata yung biro ko. Ano ka ba? Totoo naman ang sinabi mo kaya huwag kang humingi ng pasensya. Totoong stress ang dahilan ng pagkamatay ni Mommy. Stress dahil sa pagiging babaero ni Dad at saka sa mga kinukurakot niya sa barangay. Ang ganda niyo po, ma'am. Sigurado ako, maganda rin po yung mami niyo. Kaya paano po kaya siya nagawang lokohin ni Cap? Hindi ko rin talaga alam eh. Bukod sa mabait, talagang maganda talaga ang mami ko. Marami ngang naiinggit kay Dad dahil siyang napili ng mami na isang hasyendera.
Hindi naman lihim sa baryo natin na galing sa hirap si Dad. Talaga, ma'am? Hindi ko po alam kasi hindi naman po ako taga rito sa baryo nyo. Ang totoo po, taga kabilang baryo po ako. Ay, pasensya na, akala ko alam mo. Yang si Dad, anak yan ng magsasaka na empleyado ng lolo ko, na tatay ni Mommy. Dahil mabait ang tatay ni Mommy, pinaaral niya ng political science sa Maynila. Pagbalik niya rito, tumakbo siyang kapitan at nanalo kaagad. Ginamit niya kasi yung estilong dahil mahirap siya, alam niya ang nararamdaman ng mga mahihirap. Tapos ma'am, paano po sila nagkatuluyan ng mami nyo po? Ayon sa kwento ni Mommy, mabait daw at mabulaklak kung magsalita si Dad. Nahulog siya sa mabubulaklak na salita nito at kalaunan, naging magkasintahan sila. Mabait ang lolo ko kaya tinanggap siya pero ang hindi alam ni lolo, Judas pala si Dad. Ibig sabihin ng mansyon na to, hindi po pala kay Kap. Tama? Ha? Siyempre hindi. Bakit ang sabi niya po kanina mansyon niya to? Sa kanya kasi minana niya kay Mommy. Ang kapal na mukha, no? Sobra po, ma'am. Alam mo, gusto kita. Ha? Ano po, ma'am? Ang sabi ko, gusto ko yung ugali mo. Hindi ka plastic. Di gaya nung mga kasambahay dito, tsaka nung driver ni Dad. Kitang-kita naman nila yung kawalang hiyaan ng dad ko pero palagi pa rin nilang sinasabi na mabait si Dad tapos binoboto pa rin nila ng paulit-ulit. Medyo tanga rin ang mga tao dito sa baryo namin kasi paulit-ulit din naman siyang binoboto. Baka naman po mabait naman si Kap sa taong bayan. Kurap yun. Sa asawa nga niya, hindi niya kaya maging loyal sa taong bayan pa kaya. Sa bagay, tama po kayo, ma'am. Nakagaanan ko ng loob si Tasyo. Nakahanap ako ng sumbungan sa tuwing naiinis ako kay Dad. Mabait si Tasyo at palagi akong kinakampihan pero minsan may mga pagkakataon na nagbibigay siya ng payo kapag alam niyang may mali rin naman ako. Pagkagaling ko sa eskwelahan, tumutulong ako sa kanya sa pag-aayos ng flower garden ni Mommy. Pero mukhang ang magandang pagkakaibigan namin ni Tasyo, iba ang tingin ng kabit ni Daddy. Wow! Ikaw bang naghanda niyan, Victoria? Oo, pakialam mo. Para sa hardinero yan, ano? Pakialam mo nga. Wala akong pakialam, pero sa tingin ko kapag nalaman ng daddy mo na nakikipaglandian ka sa isang hardinerong amoy araw, siguradong magagalit siya. Excuse me, hindi ako nakikipaglandian kay Tasyo. At saka, kung makikipaglandian man ako kay Tasyo na amoy araw, wala nang pakialam si Dad doon. Amoy araw lang si Tasyo pero kita mo naman, ang gwapo at ang ganda ng katawan. Si Dad, nagdala ng pusit dito sa bahay. So, nakikipaglandian ka nga talaga sa kanya? Isipin mo nang gusto mong isipin, pusit. Alam mo, kung hindi lang ako mabait, nasumbong na kita sa dad mo dahil sa paulit-ulit mong pagtawag sa akin ng puset. Pero dahil sa mabait ako, hindi kita isusumbong. Diyos ko, isumbong mo ako kung gusto mo, walang problema sa akin. Puset. Isa pang tawag mo sa akin ng puset, ah. Puset! Puset! Tinalikuran ko na si Jenny imbis na makipagtalo pa ako sa kanya. Dumiretso na ako sa labas papunta sa flower garden pero habang naglalakad ako, nabigla ako nang may humila sa buhok ko. Nabitiwan ko tuloy ang hawak kong tray na may lamang 2 baso ng juice. Bitiwan mo ako! Lintik kang babae ka! Nagtitimpi lang ako dahil anak ka ni Jojo! Bitiwan mo ako! Aray! Ang sakit ng kuko mo! Nang hatakin niya ng mariin ang buhok ko, napatingala ako at nakita ko ang mukha niya. Kaagad na namilog ang mga mata ko nang mapansin kong pulang-pula ang mga mata niya at nag-iba ang itsura niya. Aswang! At ngayon naman aswang? Doon niya lang ako binitiwan at bumagsak ako sa damuhan. Sa pagkurap ko, nakita kong bumalik ang itsura niya sa normal. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding galit sa akin na may halong pagpipigil. Kanina puset, ngayon aswang? Napakasama mong bata ka! Hindi ako nagkamali. Nakita kong mukha mo kanina, aswang ka. Nagbago ang itsura mo, bigla kang pumangit. Isusumbong kita kay Jojo. Ma'am Victoria! Ma'am! Diyos ko, bakit po kayo nandyan?
Yung kabit ni Dad, aswang siya. Ano po, ma'am? Kitang-kita ng mga mata ko kung paano nagbago mukha niya. Nakakatakot. Teka lang po, susundan ko po siya para malaman ko. Wag na. Pero paano kung aswang po talaga siya? Pakilinis na lang yung mga nabasag na baso. Aakit na muna ako sa kwarto ko. Pero ma'am, Alam kong nag-aalala sa akin si Tasyo pero imbis na sagutin siya, minabuti kong umalis na lang doon at magmadaling umakyat sa kwarto ko. Pagdating ko doon, siniguro kong nakalak ang pinto bago ko tumalon sa kama at nagtalukbong ng kumot. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito katinding takot. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako kanina nang makita kong mukha ni Jenny kasi isang kisap lang, bumalik na kaagad yun sa normal. Kaya hindi ko na itinuloy na sabihin kay Tasyo kasi baka magmukha akong nababaliw o nag-iilusyon kaya imbis na banggitin sa kahit na sino, nanahimik na muna ako. Pero yung araw na yon ang nagsilbing umpisa ng paghihinala ko kay Jenny. Sa sumunod na araw pagkagaling sa school, hindi na sana ako dadaan sa hardin para magpaturo kay Tasyo. Pero nang makita ko si Jenny mula sa veranda ng kwarto niya na pinanonood si Tasyo habang nagbubungkal ng lupa, nagbago bigla ang isip ko. Tasyo! magandang hapon po, ma'am. Tutulong po ba kayo ulit? Pwede bang hinaan natin ang usapan natin? Ha? Bakit naman po? May nanonood kasi sa atin eh. Sige po, ma'am. Hindi na muna ako tutulong sa'yo rito ah. May activity pa kasi akong tatapusin pero kung pwede sana, baka pwedeng pakibantayin si Jenny. Anong klaseng pagbabantay po, ma'am? Yung tingnan mo kung may gagawin siyang kakaiba. Walang problema po. Pwede ko pong gawin yan para sa inyo. Sige, salamat ah. Naglakad ako patungo sa loob ng mansyon. Pero pagkapasok ko sa loob, hindi ko inaasahan na makikita ko si Dad na nagbabasa ng dyaryo sa may sala. Sa hindi ko malamang dahilan, kinabahan ako. Victoria, halika nga at mag-usap tayong dalawa. Tungkol sa naman po, Dad. Tungkol sa mga ginagawa mo kay Jenny. Ha? At ano naman po ang ginagawa ko kay Jenny? Siya nga tong sinabunutan ako at binagsak sa damuhan kahapon. Sa tingin ko naman karapatan niyang gawin yun sa'yo bilang siya na ang susunod mong ina. Ano po? Susunod ko pong ina? Dad, over my dead body, hindi ko tatanggapin bilang ina ang pusit na yan. Ang dila mo, Victoria, ha? Ayusin mo ang tabas ng dila mo. Sinabi na sa akin ni Jenny na madalas mo siyang bastusin at tawaging pusit. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mong gagawin niya sa kanya? Hindi ko naman po kakausapin yung kabit mo kung hindi siya nangingialam sa akin. Yun ba ang tinuro sa'yo ni Tasyo, ha? Ang maging bastos sa tatay mo? Walang kabastusang tinuturo sa akin si Tasyo. Dad, yan po bang sinabi sa inyo ni Jenny? Na may relasyon kami ni Tasyo? Oo. Palagi ka raw niya nakikitang kasama si Tasyo. Hinahawakan pa niya mga kamay mo habang tinutulungan mo siya nagbubungkal ng lupa. Para saan pa na nagbabayad ako ng isang hardinero kung ikaw lang din naman pala ang gagawa? Ay, Diyos ko, Dad. Grabe na yung gayumang ipinalaklak sa inyo ng babaeng yan. Dad, wala po kaming relasyon ni Tasyo. Kaya niya hinahawakan ng kamay ko kapag nagbubungkal ng lupa dahil tinuturuan niya ako. Nagpapaturo ako sa kanya kung paano alagaan ang flower garden ni Mami para sa susunod ako nang gagawa. Yung kabit niyo ho, ang dami-daming sinasabi sa inyo ng maling balita. Sige, Victoria. Tatanggapin ko ang paliwanag mo ngayon pero sa oras na ako mismo makakita na talagang may relasyon kayo ng Tasyong yon, patatalsikin ko talaga siya dito. Ewan ko po sa'yo. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Galit na umalis ako roon at tuloy-tuloy na naglakad papunta sa hagdan. Nang nasa kalagitnaan ako ng hagdan, nakita ko ron si Jenny na ang mukha para bang naaawa sa akin. Pero kita naman sa mga mata niya na natutuwa siya dahil napagalitan ako ni Dad. Victoria, ano bang nangyari? Bakit ka pinagalitan ng dad mo? Kunwari walang alam, ikaw nga nagsumbong sa akin. Kailangan naman talagang isumbong kita matapos ng lahat ng sinasabi mo sa akin, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Di ikaw na ang kinakampihan ni Dad.
Inirapan ko siya at saka dumiretso paakyat sa hagdan. Gigil na gigil ako kay Jenny. Ang totoo, gusto ko na siyang itulak sa hagdan kung hindi lang masama ang pumatay ng tao, baka ginawa ko na. Nagpatuloy ang mga ganoong away namin ni Jenny sa loob ng ilang linggo. Pero hindi nawala sa akin ang pagmamanman sa kanya dahil malakas talaga ang pakiramdam ko na may ginagawa siyang hindi maganda. Habang abala ako sa pagsusulat ng project ko, narinig ko na may kumalabog mula sa kabilang kwarto. Noong una hindi ko pinansin yon at minabuting ituloy na lang ang ginagawa ko. Hanggang sa nagsunod-sunod yon at may narinig pa akong impit na boses na parang nasasaktan. Doon na ako tumayo at lumabas ng kwarto para katukin ang kwarto ni Jenny. Jenny? Jenny, ano nangyayari sa'yo dyan? Victoria? Anong ginagawa mo rito? May narinig kasi akong kumakalabog dyan sa kwarto mo eh. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. Concern ka rin pala sa akin, ha? Baka kasi kapag namatay ka bigla dyan, akong sisihin ni Dad. Gusto ko lang makasiguro na wala lang yung kalabog. Wala lang talaga. Ayos lang ako. Inaayos ko lang kasi ang kwarto ko. Okay, sabi mo eh. Tatalikuran ko na sana siya pero nagtaka ako nang may kumalabog ulit. At dahil hindi niya lubusang binubuksan ng pinto, hindi ko nakita kung ano yon. May tinatago ka ba? Ha? Wala. Bakit hindi mo buksan ng maluwag ang pinto? Ang kulit mo, no? Wala nga eh. Umalis ka na nga rito. May lalaki kang tinatago dyan, ano? Ha? Hindi ko lolokohin ang tatay mo, no? Gusto mong malaman kung ano yung kalabog? Siyempre, gusto kong malaman. O sige. Muning? Halika, Muning. Mula sa siwang ng pinto, lumabas roon ang isang kulay itim na pusa. Kaya napailing na lang ako at pinabayaan ko na siya roon. Iniwan ko siya at nagpa siyang tumungo sa kusina para kumuha ng orange juice at sandwich na pwedeng kainin habang gumagawa ng project. Habang abala ako sa pagtitimpla ng juice, bigla na lamang lumitaw si Tasyo na madungis pa at mukhang galing pa sa labas. Ang mukha niya namumutla. Oh, Tasyo, bakit? Si Aling Marie po ba, ma'am? Nakita niyo po? Ha? Hindi pa naman. Busy ako sa paggawa ng project kaya hindi ko napansin. Bakit? Kasi po, ma'am, nakita ko sila nag-aaway kanina ni Ma'am Jenny. Pagkatapos po, bigla na lang po siyang nawala. Ganun ba? Teka, Bakit po, ma'am? may narinig ako kanina ng mga kalabog mula sa kwarto ni Jenny. Baka dun sila nag-away. Ano? Nabigla ako nang bigla na lamang tumakbo si Tasyo paakyat sa may hagdan. Ngayon ko lang siya nakitang ganon, para bang kinakabahan siya. Kaya naman sinundan ko na rin siya paakyat ng hagdan para malaman kung ano bang nangyayari sa kanya. At mas lalo akong nagulat nang pagdating niya sa harap ng kwarto ni Jenny, sinipa niya ng napakalakas ang pinto. Tasyo, anong ginagawa mo? Kailangan ko iligtas si Aling Marie. Ano? Teka lang. Wala naman daw ginagawa si Jenny. Hindi tama na sipain mo yung pinto. Pero hindi sumunod sa akin si Tasyo. Marahas niyang pinagsisipa ang pinto. Galit na galit siya na para bang talagang emergency ang nangyayari. Pinipilit ko siyang tumigil pero mas lalo lang siyang nagpupumilit na sipain ang pinto. Hoy! Ano ba yan? Sino bang kumakalabog sa pinto ko? Buksan mo ang pinto! Nasa si Aling Marie! Ay, buwisit! Maya-maya pa, binuksan na nga ni Jenny ang pinto. Kita ang inis sa kanyang mukha nang binuksan niya ito, para bang naistorbo siya sa kung ano mang ginagawa niya sa loob. Basang-basa ang buhok niya at nakasuot lang siya ng kulay pulang roba. Ano bang ginagawa mong buwisit ka? Bakit mo sinisira ang pintuan ko? Si Aling Marie, anong ginawa mo sa kanya? Bakit? Ano bang akala mong ginawa ko sa kanya? Pinatay ko? Nakita ko kayo kanina na nagtatalo. Saan mo siya dinala? Nako, Victoria. Akala ko ba jowa mo tong amoy araw na to? Mukhang si Aling Marie pala ang kursonada. Ilabas mo na si Aling Marie! Ay, wala akong ilalabas dahil lumayas na si Aling Marie sa mansyon. Teka, lumayas? Ang tagal na ni Aling Marie sa mansyon na to. Buhay pa si Mami, nandito na siya.
Ay, wala akong pakialam kung buhay pa ang mami mo simula nang mamasukan si Aling Marie sa pamamahay na to. Pinalayas ko siya dahil bastos siya at mukhang isusunod ko ng lintik na amoy araw na to dahil sinisira niyang pinto. Wala kang karapatang magpaalis ng tauhan dito sa mansyon dahil kabit ka lang ni Dad. Hindi pa kayo kasal pero ganyan ang asal mo. Bahala nga kayo sa buhay niyo. Umalis na kayo sa harap ko. Ilabas mo na muna si Aling Marie! Ay, tanga! Hindi mo ba ako narinig? Wala na nga si Aling Marie, umalis na siya. Hindi ko na siya nakitang umalis. Nasa baba pa ang mga gamit niya. E di tawagan mo siya para malaman mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Oh God! E di huwag kang maniwala sa akin. Victoria, ano ba? Alisin mo nga itong amoy araw na to sa harapan ko at baka patihan palayasin ko na rito. Tasha, halika na. Walang silbi makapag-usap sa isang pusit na kagaya niya. Pero ma'am... Halika na! Kakausapin ko si Dad. Samahan mo ko at pumunta tayo sa barangay hall. Walang nagawa si Tasho nang pilitin ko siyang umalis na ron. Habang naglalakad kami palabas ng mansyon, kitang-kita ko pa rin ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi maipinta ang reaksyon niya. Sa pagkakataong yon, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na baka tama si Jenny at baka si Aling Marie na kasambahin namin ng 4 na taon ay nagugustuhan o karelasyon nitong si Tasho dahil higit na matanda si Aling Marie kaysa sa kanya. Bata pa si Tasho. Siguro'y 5 taon lang ang agwat niya sa akin kaya imposible talaga. Kaya bakit siya nag-aalala ng ganito? Hindi kami nag-uusap hanggang sa makarating kami sa barangay hall. Agad akong nakiusap sa secretary ni Dad na kakausapin ko siya. At dahil kilala naman ako roon, pinagbigyan ako kaagad at pinapasok sa opisina ni Dad. Pero si Tasho, kailangang maiwan sa labas. Victoria, ano ginagawa mo rito? Dad, alam mo ba kung anong ginawa ng kabit mong si Jenny? Diyos ko naman, Victoria. Ano na naman ang pinuputok ng butsi mo? At talagang dito pa talaga sa loob ng barangay hall? Hindi ko na kaya maghintay sa'yo sa mansyon, kaya kailangan ko na sabihin sa'yo. Pinalayas ni Jenny si Aling Marie. Ano? Bakit niya naman pinalayas si Marie? Aba malay ko, basta't nakita raw ni Tasho na nag-aaway silang dalawa. Tapos ako naman, narinig kong may kalabog sa kwarto ni Jenny kaya ang sabi ko baka dun sila nag-aaway. Kaya lang, hindi naman umamin yung kabit mong pusit. Ang sabi niya, umalis na raw si Aling Marie. Pero hindi naniniwala si Tasho dahil naroon pa raw sa maid's quarter yung mga gamit niya. Ay, ano naman kaya ang pinagawayan nila? O siya, sige, para matahimik ka, tatawagan ko si Marie. Mabuti pa, Dad. Kinuha ni Dad ang cellphone niyang keypad at saka idinayal doon ang numero ni Aling Marie. Ilang saglit siyang tahimik para bang hinihintay kung may sasagot ba sa tawag. Hello, Marie. Bakit ka raw pinalis ni Jenny? Mula sa tawag narinig ko ang boses ni Aling Marie. Ang sabi nito, galit na galit siya kay Jenny kaya siya umalis. Kung ano-anong salita ang lumabas sa bibig ni Aling Marie na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Kahit kailan hindi ko siya narinig ng ganoon, para bang ibang tao siya. Hanggang sa tuluyan niyang ibinaba ang tawag. Dapat lang pala talaga na pinalaya siya ni Jenny. Ang babaeng yon, walang utang na loob. Dad, hindi niyo po ba napansin? Parang kakaiba yung tono ng pagsasalita ni Aling Marie. Hindi mo kilala si Marie, Victoria. Kapag ang tao nagalit, lumalabas ang tunay na ugali. Ano pong lumalabas ang tunay na ugali? Natural na emosyon ng tao ang galit. Hindi po yun pagpapakita ng tunay na ugali. Pero yung paraan kung paano magsalita si Aling Marie kanina, hindi po talaga siya yun, Daddy. Hindi ganun magsalita si Aling Marie. At paano mo nasabi? Malamang na magiging maayos siya kung magsalita sa atin sa loob ng 4 na taon dahil tayo ang amo niya. Huwag mo nang gawin pa ng kung anong haka-haka ang paraan niya kung paano siya makipag-usap kanina. Umalis na si Marie. Tanggapin mo na lang. Mabuti nga't nalaman ni Jenny na ganun pala talaga ang tunay niyang ugali. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lang ang sinabi ni Dad sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maiwasang magtaka. Lalo na sa parte na iniwanan ni Aling Marie ang mga gamit niya sa maid's quarter. Nang makalabas ako ng opisina ni Dad, tinanong ako ni Tasho kung ano na ang nangyari sa pag-uusap namin sa loob. Ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat at maging siya ay nagtataka rin. Alam mo, Tasho, iba talaga ang kutob ko dyan kay Jenny simula nung araw na sinabunutan niya ako eh. Tinawag mo pa nga siyang aswang eh.
Oo, dahil nakita ko talaga nagbago ang mukha niya. Pero hindi ako sigurado kung dahil lang ba pangit siya kapag nakayuko, kaya hindi ko na masyadong inisip. Paano kung aswang nga talaga siya? Ha? Naniniwala ka ba sa mga aswang? Ma'am Victoria, totoo po ang mga aswang. Talaga? Totoo sila? Akala ko po naniniwala ka kasi tinawag mo siyang aswang eh. Tinawag ko siyang aswang kasi mukha siyang aswang. Parang halimaw ba? Ganon. Pero hindi literal na aswang. Totoo po ang mga aswang, Ma'am Victoria. At ako po ang magpapatunay niya sa inyo. Teka nga, ibig mo bang sabihin? Aswang si Jenny? Pwede ho. At pwedeng kinain niya si Aling Marie. Kaya ba gano'n na lang yung pagkataranta mo nang mawala si Aling Marie? Oo, kasi kung kinain na nga talaga niya si Aling Marie, sisisihin ko ang sarili ko dahil hindi ko siya nailigtas. Diyos ko, Tasyo! Hindi ko akalain na joker ka rin pala. Sa panahong to, naniniwala ka pa rin talaga sa mga aswang? Naku, ewan ko sa'yo. Pero ma'am, totoo po talaga. Sabi mo eh, halika na nga. Muntik na akong mapaniwala ni Tasyo sa paraan niya ng pagkukwento sa akin tungkol sa mga aswang. Oo, totoong mukhang halimaw talaga si Jenny noong nakita ko siyang nakayuko sa akin at natawag ko siyang aswang, pero hindi ko inisip na aswang talaga siya. Nagtaka lang ako kung bakit ganoon ang naging itsura niya sa paningin ko, pero hindi ko talaga ikinonsiderang aswang siya. Inisip ko nga rin na baka nababaliw lang ako at kung sasabihin ko pa sa iba na nakita kong mukhang aswang si Jenny, malamang iisipin din nilang baliw ako. Pero mali pala ang naisip ko na iisipin ni Tasyo. Dahil sa aming dalawa, mas baliw pala siya sa akin at mas mapagpaniwala tungkol sa mga aswang. Pagkarating namin sa mansyon, agad na dumiretso si Tasyo sa maid's quarter para tingnan muli ang mga gamit ni Aling Marie. Pero wala na roon ang mga gamit niya. At nang lumabas kami sa maid's quarter, pareho kaming nagulat nang makita si Jenny na nakatayo sa labas ng pinto. Wala nang mga gamit ni Aling Marie. Binalikan niya kanina kung yan ang hinahanap niyo. Itatanong ko pa sa isang kasambahay kung dumating ba si Aling Marie. Wala ang ibang kasambahay, yung dalawa nasa palengke at yung isa naman nagbabakasyon. Hindi mo kasi alam dahil masyado kang busy dyan kay Tasyo. At ikaw naman, Tasyo, dapat umalis ka na sa mansyon na to. At bakit naman siya aalis? Dahil hindi mo ko kaya, Tasyo. Masyado kang matapang. Kumunot ang noo ko nang napatitig siya ng masama kay Tasyo. Nang lingunin ko naman si Tasyo, kita ko rin sa mga mata niya na tila ba galit din siya. Nakikipagtagisan pa kay Jenny. Hindi siya mukhang takot na mapaalis sa trabaho. Oh, sige na. Baka naiistorbo kang paglalandian yung dalawa. Mauna na ako. Tasyo, Bakit po ma'am? sa tingin ko, iwasan mong titigan ng ganun si Jenny. Baka ikaw nang isunod niyang paalisin dito. Masyadong malakas ang kapit niya kay Dad. Ma'am, ikaw ba? Bakit tayo mo pang umalis dito? Ha? Tulad nga po ng sinabi mo, malamang masyadong malakas ang kapit ni Ma'am Jenny kay Cap. Ang mangyayari, pwedeng kung ano man ang gawin ni Jenny sa'yo at gumanti ka, si Jenny pa rin ang paniniwalaan. Sa tingin ko, kailangan niyo nang umalis. Ano ka ba naman? Kung aalis ako, saan ako pupunta? Itong bahay namin. Hindi lang to bahay ni Dad, bahay ko rin. Kaya may karapatan ako. Yang Jenny na yan, siya ang walang karapatan dito. Sampid lang siya. Basta't mag-iingat po kayo sa kanya, ma'am. Teka, may ibibigay po ako sa inyo. Ito. Ano to? Medalyon? Anting-anting ba to? Opo, ma'am. Mabuti magsuot po kayo niyan para hindi kayo masaktan. Pangontra ba to sa aswang? Ma'am, sana wag niyo itong aalisin ha. O teka, ako na magsusuot. Ako na, ma'am. Wag na wag niyo pong uubarin to kahit anong mangyari. Ako na. Natigilan ako sa pagsasalita nang mag-angat ako ng tingin sa kanya at nakita ko ang seryosong mukha niya. Salubong ang kanyang mga kilay habang isinusuot ng maayos sa akin ang anting-anting na ibinigay niya. Ewan ko ba pero kumabog ng napakabilis ang puso ko. Bagay na ngayon ko lang naramdaman. Kaya naman bahagya ko siyang itinulak nang matapos niyang isuot sa akin ang anting-anting. Oo na, hindi ko to huhubarin. Dapat lang po, hanggat nandito ma'am si Jenny, wag niyong uubarin yan.
Sige na, naniniwala na akong aswang siya dahil inaswang niya ang dad ko mula sa akin. Hindi na sumagot pa si Tasyo sa sinabi ko, pero ang mukha niya, kahit na nagbiro na ako, seryosong seryoso pa rin. Hawak ko ang anting-anting na ibinigay niya sa akin habang naglalakad paakyat sa hagdan. Pero nang papalapit na ako sa itaas, napagtanto ko na dapat palang itago ko ito at huwag ipakita sa kahit na sino bukod kay Tasyo. Kasi paano nga kung talagang may aswang? Nang nasa tapat na ako ng kwarto ko, tahimik akong sumulyap sa pintuan ng kwarto ni Jenny. Umusbong ang kakaibang takot sa dibdib ko habang nakatitig doon at inaalala ang mga narinig kong kalabog kaninang umaga. Parang may narinig din akong impit na tili. Anong tinitingnan mo dyan? Wala. Papasok na ako sa loob ng kwarto ko. Teka lang, Victoria. Mag-usap muna tayo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Gusto lang kitang balaan. Balaan tungkol saan? Tungkol dyan sa pinagkakatiwalaan mong si Tasyo. Ang lalaking yon, nagpapanggap lang na mabait sa'yo. Ibinapakita niya na yung kabaitang gusto mo, pero sa kabila ng mga ipinapakita niya, sa tingin mo ba, anong klaseng tao siya? At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kung sinong pinagkakatiwalaan ko? Ikaw rin, ayaw mo makinig sa akin, di wag. Hindi naman akong kawawa sa huli. Bumagabag sa akin ang sinabing yon ni Jenny. Sa pagitan ni Jenny at Tasyo, sino nga ba ang dapat kong pagkatiwalaan? Buong buhay ko kasi ang tanging pinagkatiwalaan ko lang ng husto ay ang mami ko. At dahil nawala na siya, wala na rin akong pinagkakatiwalaan bukod sa kanya dahil hindi naman katiwa-tiwala ang dad ko. Kay Tasyo, nagtitiwala talaga ako dahil mula nang mawala ang nanay ko, ito lang ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng taong pwedeng kwentuhan ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan pagkagaling ko sa eskwelahan, dumiretso ka agad ako sa hardin para tingnan ang flower garden. Ang sabi sa akin ni Tasyo, gugupitin na raw niya yung mga bulaklak na natuyo na at susubukang ayusin ang mga natirang bulaklak na pwede pang i-revive. Ay, nakakalungkot na marami ang natanggal na bulaklak. Kumonti tuloy ang mga bulaklak dito. Kumonti po talaga, ma'am. Pero wag po kayong mag-alala dahil tutubo naman po ito ng maayos kapag inalagaan ng maayos eh. Sa bagay, tama ka. Kaya nga kailangan matutunan kong pag-aalaga ng mga bulaklak na to. Opo, ma'am. Habang nandito pa ho ako. Oo. Teka. Pwede ba ako itulong sa'yo? Wala po ba kayong gagawin ngayon, ma'am? Wala naman. Pwede niyo po ba akong tulungan na ilipat ang mga bulaklak dun sa kabilang parte ng garden? Hindi na po kasi maganda yung lupa dito eh. Natuyo na po. Ganun ba? O sige, pwede naman. Magpapalit lang ako ng damit pagkatapos babalikan na kita rito. Sige po, ma'am. Salamat po. Iniwanan ko na si Tasyo roon at saka pumasok sa loob ng mansyon para magpalit ng damit. Nang makapagpalit na ako ng damit, lumabas agad ako at nagtungo sa hardin kung saan kasalukuyan ng nagbubungkal ng lupa si Tasyo. Gaano ba kalalim ang kailangan mo dyan? Medyo malalim po, ma'am, kasi malaki na po yung halaman. Kailangan may lugar para sa ugat nito. O sige, tutulungan na kita magbungkal dyan. Sige po, ma'am. Ito po ang isa pang maliit na pala na pwede niyo pong magamit. Siya nga pala, Tasyo. Mag-iisang buwan ka na rito sa amin pero marami pa akong hindi alam sa'yo. Kung may gusto po kayong malaman, ma'am, pwede niyo pong hingin yung biodata ko kay Cap Jojo. Hindi na mapagkakatiwalaan ng biodata ngayon. Gusto kitang makilala ng personal. Naku, ma'am, baka naman po iba na yan. Ikaw talaga napaka-assuming mo. Gusto ko lang malaman bilang isang kaibigan. Kaibigan po? Hindi pa ba tayo magkaibigan nito? Palagi tayo magkausap. Mas nagkakausap pa nga tayo kaysa sa kaibigan ko sa eskwelahan eh. Ang saya ko naman po na ituring niyo akong kaibigan, ma'am. Wala po ba kayong ibang kaibigan? Napapansin ko po kasi na palagi lang po kayo mag-isa. Kung ako kasi may ganito kalaking bahay, baka daling ko lahat ang mga barkada ko. Marami akong kaibigan noon. Pero nung namatay ang mami ko, nawalan ako ng gana. Lalo na nang hindi sila nakiramay sa akin. Natuklasan ko na hindi pala talaga kaibigan ang tingin nila sa akin. Nakikipagkaibigan lang sila dahil anak ako ng kapitan. Iba talaga ang buhay ng mga mayayaman, no? Akala ng iba masaya kapag mayaman pero ang totoo, depende pa rin yan sa tao at sa mga tao na kapaligid sa'yo.
Teka nga, bakit napunta na naman sa akin ang usapan? Ikaw ang gusto kong makilala eh. Ano po bang gusto niyong malaman, ma'am? Para naman may maikwento po ako. Tungkol sa pamilya mo. Di ba sabi mo, masaya kayo? Sige po. Bali, ako po, wala naman po akong mga magulang. Ang tanging kasama ko na lang po sa buhay yung lolo at lola ko simula nung nag-high school ako. Ha? Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala na po, ma'am. As in, tigok na. Pareho silang namatay habang... Habang ano? Naaksidente po sila, ma'am. Ay, sorry, hindi ko sinasadyang itanong. Naku, ayos lang po. Matagal naman po silang wala kaya hindi na masyadong masakit pag-usapan. Sa bagay. Yung lolo't lola mo, kumusta naman sila habang pinapalaki ka? Sobrang saya naman po. Mas mapagmahal sila sa akin at pinalaki nila akong parang walang kulang sa akin. Hanggang ngayon, boy pa po sila. Parang gusto ko silang makilala. Ako, ma'am, nakakahiya naman po. Bakit ka naman mahihiya? Teka, ano to? Napatigil ako sa pagsasalita ng may matamaang matigas na bagay ang palang hawak ko. Maging si Tasyo ay napatingin sa ginagawa ko. Nagtataka man, sinubukan kong bungkalin pa ang lupa. Pero laking gulat ko nang mas lumalalim, mas nakikita ko na kung ano ang naroon. Tasyo, Diyos ko, ano yan? Tumabi po muna kay ma'am. Ako na po ang gagawa. Hindi, isang hukay na lang to. Teka, kaninong bag yan? Atras po muna kay ma'am. Kukunin ko po. Umatras ako gaya ng utos ni Tasyo. Binungkal niya pa yun ng husto hanggang sa tuluyan niyang nahatak ang bag. Malaking bag yun na tila ba pamilyar sa akin. Bubuksan ko po ba? Oo, para malaman natin kung anong nasa loob. Sige po. Binuksan ni Tasyo ang bag at nakita namin ang ilang mga pambabaeng damit na naroon. Habang tinitingnan isa-isa ang mga damit, unti-unting may rumirehistro sa utak ko kung sino ang may-ari nun. Ma'am, kilala niyo po ba kung kanino to? Kay Aling Marie. Lalo na tong polka dots na bestidang to. Akala ko ba binalikan to ni Aling Marie para kunin? Bakit nakabaon dito sa lupa? Sigurado pong may nagbaon nito. At ito po, cellphone. Diyos ko, kay Aling Marie nga yan. At si Jenny lang ang pwedeng gumawa ng lahat ng to sa kanya. Pero bakit niya naman gagawin to? Baka hindi pa nakakalis dito si Aling Marie. Ano? Umalis po si Ma'am Jenny. Tara po sa kwarto niya. Ha? Teka lang, Tasyo. Ano binabalak mong gawin? Nataranta ko nang bigla na lang umalis si Tasyo at pumasok sa loob ng mansyon. Sinundan ko siya kaagad kasi kailangan kong malaman ang kahit na anumang balak niyang gawin. Hanggang sa makarating kami sa pangalawang palapag ng mansyon. Ma'am, buksan po natin ang kwarto ni Ma'am Jenny. Ano? Pero bakit? Nakita niyo naman po ang bag ni Aling Marie, di ba? Ang ibig sabihin lang nun, hindi talaga umalis si Aling Marie. Baka kinain siya ni Ma'am Jenny. Anong... Teka lang, kaya sinabi mo kanina na baka hindi pa nakakaalis dito si Aling Marie ay dahil... Opo, ma'am. Kung kinain siya ni Jenny, ano pang ginagawa natin dito? Hindi naman kinakain ng mga aswang ang buto ng tao. Kung inilibing niya ang bag ni Aling Marie sa flower garden, pero hindi niya sinama, sigurado hindi pa nauubos ang katawan niya. Nakakadiri. Ma'am, kunin niyo na po ang susi niyo at buksan na natin. Oo siya, sige. Kukunin ko sa opisina ni Dad yung master key nitong buong mansyon. Nanginginig at kabado ako nang kinuha ko ang susi para sa lahat ng kwarto ng mansyon. Natatakot ako sa kung anumang bagay ang madidiskubre ko tungkol kay Jenny pero gustong gusto ko rin talagang malaman. Paano kung aswang nga talaga siya kagaya ng sinasabi ni Tasyo? Baka mapahamak si Dad. Kahit naman hindi kami magkasundo, mahal ko siya at ayokong mapahamak siya. Nang makuha ko na ang mga susi, binuksan na ni Tasyo ang kwarto. At nang mabuksan nga niya yon, pareho kaming napatakip sa ilong dahil sa tindi ng masangsang na amoy. Amoy na bubulok na bangkay. Napakabaho. Hindi ko kayang pumasok. Natatakot akong makita kung ano man ang tinago ni Jenny. Sige po, ako na pong bahala. Mag-ingat ka. Nakatayo lang ako sa labas ng pintuan habang naghahalughog si Tasyo ng mga gamit ni Jenny. Nanginginig at nilalamig ang buong katawan ko dahil sa labis na pagkataranta.
Ang mga palad ko ay pawis na pawis habang paulit-ulit na pinagkikikiskis ang mga yon. Tasyo, wala ka pa rin ba nakikita? Wala pa, ma'am. Diyan, sa malaking cabinet niya. Sige po, eto't bubuksan ko na. Lumapit siya sa cabinet pagkatapos ay sinubukan niya yung buksan. Pero nakalak yun at sa tuwing inuuga ni Tasyo, sumisingaw ang mabahong amoy. Mukhang nandito, ma'am. Gibain mo na yan! Victoria, anong ginagawa niyo sa kwarto ni Jenny? Hindi pa man nabubuksan ni Tasyo ang cabinet. Nabigla na ako nang marinig ang boses ni Dad mula sa aking likuran. Nang lumingon ako, naroon si Dad habang nasa likod niya si Jenny na nakaismid. Dad, mabutit nakauwi na po kayo. Si Aling Marie po, hindi po talaga siya umalis sa atin. Nakita po namin yung mga gamit niya na nakabaon sa lupa dun sa may flower garden. Ano bang pinagsasabi mo, Victoria? Nababaliw ka na ba? Hindi po ako nababaliw. Tingnan niyo po yung cabinet ni Jenny. Buksan niyo po yan para malaman niyo. Sobrang baho. Umaalingasaw na yung bangkay ni Aling Marie. Bangkay? Sinasabi mo bang pinatay ni Jenny si Marie? Jojo, kung ano-anong iniisip ng anak mo nang dahil dyan sa hardinerong yan nilalaso niya ang utak ni Victoria. Hindi niya nilalaso ng utak ko. Alam mo, buksan mo na lang yung cabinet mo at nang magkaalaman na. My God! Ano ba kasi talaga yung naaamoy niyo? Buksan mo na, Jenny. At nang manahimik na yung dalawang yan. At kung mapatunayan kong inosente ko, dapat paalisin mo na tong si Tasyo sa bahay niyo. Paalisin ko na talaga yan. Ikinuyom ko ang mga kamao ko habang pinanonood si Jenny na binubuksan ang cabinet. Habang nag-aabang doon, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kung kanina ay kabado ako, ngayon ay naging triple na ang kabog. Parang sasabog ang puso ko hanggang sa... Wala namang patay dito. Pero bakit? Bakit sobrang baho? Teka nga, titingnan ko. Buhok ba yan? Wig ko yan. Ha? Huwag ka nga lumapit. Ay, my God, kaya pala, may patay na daga. Hindi lang patay na daga ang meron dyan. Yan buhok, ilabas mo. Wig ko nga yan ang kulit nyo. Ngayon nakita niyo na patay na daga nga lang talaga. Pwede bang tama na, Tasyo? Sir, makinig po kayo sa akin. Delikado si Ma'am Jenny. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Lumayas ka na rito. Nilalason mo lang ang utak ng anak ko. Sige, kung yan ho ang gusto nyo. Pero aalis lang po ako rito kung pasasamahin nyo sa akin si Ma'am Victoria. Ano? Gago ka ba? Tasyo, ano bang pinagsasasabi mo? Kapag iniwang kita rito, pwede ka mapahamak. Kaya kailangan mo sumama sa akin. Baliw na talaga ang lalaking yan. Lumayo ka sa kanya, Victoria. Umalis ka na, Tasyo. O kailangan ko pa bang tumawag ng mga pulis para damputin ka? Dad, kung talagang nakauwi si Aling Marie sa bahay nila, bakit nakuha namin yung cellphone niya at yung bag niya dun sa may flower garden? Paano kung yung si Tasyo pala talaga ang may gawa at sinisiraan niya lang si Jenny? Dad! Tama na, Victoria. Pumasok ka na sa kwarto mo at ako na ang bahalang magpaalis kay Tasyo. Hindi mo siya paalisin, Dad. Ako ang nagpapasahod sa kanya, kaya may karapatan akong paalisin siya. Pero Dad! Ano ba ang gusto mo, Victoria? Gusto mo bang ipakulong ko pa siya? Kung paalisin niyo lang din siya, pues sasama ako sa kanya. Anong? Nasisiraan ka na ba talaga, Victoria? Tuluyan na ba talagang nilaso ng lalaking ito ang utak mo? Hindi ako nalaso ng utak dito, Dad. Ikaw! Hindi ka aalis sa pamamahay ko. Dito ka lang! Okay, hindi ako aalis dito kung paalisin mo ang babaeng yan. Aswang siya, Dad. Aswang si Jenny. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, nabigla ako nang marahas niyang sinampal ang pisngi ko. Para bang tumabingi ang mukha ko sa lakas ng sampal na natamu ko sa kanya. Pero hindi ang pisikal na sakit ang talagang puminsala ng husto sa akin. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan ako ni Dad at nang dahil pa sa isang babae. Anak, hindi ko sinasadya. Magsama kayong dalawa ng kabit mo! Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Dahil sa labis na sama ng loob, tumakbo ako palabas ng mansyon. Iyak ako ng iyak. Hindi ko na napigilan yon. Para bang umaapaw na ang lahat ng emosyong kinimkim ko sa loob ng ilang buwan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiiyak sa flower garden ni Mommy bago dumating si Tasyo na may hawak na bag.
Tara na po, ma'am. Kailangan na po nating umalis. Kailangan ko ba talagang umalis? Kung ako po ang tatanungin, ayaw kitang iwanan dito. Paano si Mommy? Aalis ka lang naman saglit, ma'am. Marirealize din ng tatay mo ang pagkakamali niya. Pero paano kung huli na? Wala naman nagsisisi sa umpisa, ma'am. Tama ka. Inilahad ni Tasyo ang kamay niya sa akin na kaagad ko rin namang tinanggap. Sa hindi malamang dahilan, napakalaki ng tiwala ko kay Tasyo. Kahit na hindi ako sigurado sa kung ano ang mangyayari sa buhay ko kapag sumama ako sa kanya, sumama pa rin ako. Paggabi na nang umalis kami kaya nang dumating kami sa bahay nila, ay gabing-gabi na. Pinagbuksan kami ng lola niya ng pinto at tila gulat na gulat ang mukha nito nang makita kami. Ay, Diyos ko, mahabaging langit. Sino ito, Tasyo? Nagtanang ka ng kasintahan mo. Lola, pwede po bang papasukin mo muna kami at pagpaliwanagin? Ay, syempre naman. Halika kayo sa loob. Mukhang gutom na rin kayo eh. Gutom na nga po talaga. Magandang gabi po, Lola. Magandang gabi rin, iha. Naku, Diyos ko, Tasyo. Mukhang anak mayaman pa yata itong itinanan mo. Baka mamaya pulis nang dumating dito sa bahay, ha? Hindi po tayo pupunta ng mga pulis dahil ibang address ang nilagay ko sa biodata ko. Tasyo, anong ibig mong sabihin? Papaliwanag ko na lang po sa'yo. Litong-lito ko sa sinabi ni Tasyo pero naghintay ako na ipaliwanag niya sa akin kung ano man ang sinabi niya sa lola niya. Habang naghihintay ng pagkain ay hahain ng lola niya, pinagmasdan ko ang paligid ng bahay nila. Ang daming kung ano-anong nakasabit. May mga santo, palaspas, may buntot pagi rin at parang langis sa bandang ibabaw ng pinto nila. Gustong-gusto kong magtanong pero nahihiya ako kaya nanatili akong tahimik hanggang sa matapos ngang ihain ng pagkain. May kanin, pritong isda at toyo na may kalamansi at sili. Meron ding sinabawang isda. Wow, sarap ng ulam, Lola. Ay, syempre naman. Kanina nung tumawag ka na uuwi ka, talagang naghanda ako ng paborito mo eh. Di na po dapat kayo nag-abala. Victoria, kain ka na. Tasyo, Alam kong nalilito ka ngayon pero umigop ka na muna ng sabaw. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat habang kumakain. sige. Kinakabahang sumandok ako ng sabaw sa mangkok at humigop doon. Masarap ang sabaw kaya napatingin ako kay Tasyo na nakangiti sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga bago nagpatuloy ng pagkain. Habang kumakain kami, doon na nagsimula si Tasyo sa pagpapaliwanag. Hindi totoong hardinero ako, Victoria. Anong ibig mong sabihin? Paano mo inayos yung hardin namin kung hindi ka hardinero? Marunong lang talaga ako mag-alaga ng mga halaman kasi ang lolo at lola ko ay parehong magaling sa pag-aalaga nun. Pero hindi talaga ako hardinero. Kung ganon, ano pala talaga ang trabaho mo? Bakit ka nag-apply bilang hardinero kahit hindi ka naman talaga hardinero? Isa talaga akong manunugis ng aswang. Ano? Hindi ko maintindihan. Ang mga manunugis ng aswang ay mga taong may kakayaang humuli ng mga aswang. Marami na akong pinatay na aswang at ang misyon ko ngayon ay ang uliin ng aswang na naghihiganti sa dad mo. Si Jenny? Oo, siya nga ang misyon ko. Pero bakit niya pinaghihigantihan ng dad ko? Ano nagawa ni dad? Dahil sa labis na pagiging babaero niya. Okay, at ano namang kaugnayan ng pagiging babaero ni dad sa kanya? Naging babae ni Kapitan Jojo ang kapatid ni Jenny, pero pinapatay niya to. Bakit naman ipapapatay ni dad yung kabit niya at saka nagpapapatay si dad? Ganun kasama ang dad mo. Umabot na siya sa puntong yun. Pero ayos lang naman dahil aswang naman ang pinapatay niya. Teka nga, paano mo nalaman ang lahat ng to? Source sa mga kapwa manunugis at albularyo. Talaga? May source din pala kayo. Oo. Alam mo, sa totoo niyan, madali ko lang sanang mapapatay si Jenny. Pero nalaman niya na isa akong manunugis at sa tuwing wala ka sa bahay, wala rin siya. Kapag nandiyan ka, saka lang di siya dumarating. Hindi ako makakuha ng tiyempo para patayin siya. Hindi ko naman siya papatayin ng nandyan ka dahil ayoko matroma ka. Pero sa uli, kailangan mo rin pala talagang malaman. Sobrang bago ang lahat ng to para sa akin, Tasyo. Hindi ko maproseso ang lahat eh. Alam ko, Victoria.
Kaya nga dinala kita sa bahay namin para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi mo pa maiintindihan agad pero umpisa na to. Teka lang, iniwanan natin si Dad sa mansyon. Baka patayin siya ni Jenny. Babalik ako ron mamaya. Sigurado ako ngayon niya papatayin si Cap dahil wala na ako na pwedeng pumigil sa kanya. Si Haling Marie, patay na ba talaga siya? Naniniwala akong wala na nga talaga siya. Nalingat lang ako nun. Nakuha na agad niya si Aling Marie. Naawa ako sa kanya at sinisisi ko ang sarili ko dahil hinayaan ko mangyari yun. Pero wala naman na ako magagawa eh. Tsaka natural na sa trabaho ko ang minsan pumapalya. Tasyo, pwede ba ako sumama mamaya kung babalik ka sa mansyon? Natural hindi. Kaya kita dinala rito para hindi ka mapahamak at hindi ka matroma. Pero si Dad... Magtiwala ka sa akin, Victoria. Ililigtas ko siya. Matapos naming kumain ng hapunan, kaagad na naghanda si Tasyo para sa pag-alis niya pabalik sa mansyon. Sa isang backpack naglagay siya roon ng mga asin, bawang, buntot pagi, holy water at meron ding itak. Pinapanood ko lang siya habang ginagawa niya yon pero ang totoo, ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong gustong itanong hanggang sa matapos siya. Tasyo, isama mo na lang ako ha? Pwede ba? Dito ka lang. Baka mapahama ka lang kapag sumama ka. Hindi ako mapapakali rito. Paano kung ikaw at si Dad ang mapahamak? Eksperto na ako rito. 5 taon na ako nakikipaglaban sa mga aswang. Kaya hindi ako kakayanin ni Jenny. Maiwan ka na rito. Maalis na ako. Tuluyang lumabas si Tasyo sa bahay nila. Kinakabahan kong pinagkiskis ang mga palad ko habang naglalakad ng pabalik-balik hanggang sa makapagdesisyon ako. Lola, may asin at bawang po ba kayo dyan? Ha? Ano? Asin at bawang po. Marami, isang sako. Bakit? Nasaan po? Nandoon sa may kusina. Ay, ikaw bata ka. Ano gagawin mo sa asin at bawang? Susunod po ako kay Tasyo. Hindi ko po kaya maghintay lang dito habang nilalapanan ng aswang na pusit na yun ng daddy ko. Ay, hindi. Baka magalit sa akin si Tasyo. Ako na pong bahala. Hindi po magagalit si Tasyo sa inyo. Agad-agad akong kumuha ng isang plastik na asin at maraming bawang. Nanghiram din ako ng backpack na pwede kong magamit. Wala namang magawa si Lola Ana dahil talagang desidido ako sa gagawin ko. At nang handa na ako, hindi na ako nag-alinlangan pang umalis. Hindi ko na naabutan pa si Tasyo paglabas ko, kaya mag-isa akong sumakay ng tricycle na hindi na nga sana papasada dahil paggabi na pero ang sabi ko, babayaran ko siya ng doble. Habang nasa biyahe, iniisip ko na kaagad kung anong mangyayari pagdating ko roon, kung paano ko lalabanan si Jenny kapag naging isa na siyang aswang. Pero sa lahat ng mga na-imagine kong yun, wala naman palang tama. Pagdating ko sa mansyon, gabing-gabi na. Wala nang mga tao sa paligid at naririnig na ang halos lahat ng mga kilos ko. Sumulyap-sulyap na muna ako sa may gate, pero dahil malayo ang mismong mansyon mula sa gate, wala akong makita. Paano kaya ako makakapasok nito? Katukin ko kaya? Kakatok na sana ako pero napansin kong bukas naman ang gate kaya binuksan ko yon. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang naglalakad ako papasok sa loob. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang may maapakan akong tila babasa sa may damuhan. Nanginig ang mga kalamnan ko nang makita ang mga duguron. Dad! Dad! Wala sa sariling tumakbo ko papasok sa loob kahit na kinakabahan pa ako. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang nagkalat na dugo sa sahig. Nakita ko roon ang driver ni Dad na nakahandusay sa sahig habang hawak ang tiyan niya na punong-puno ng dugo. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Dad! Diyos ko po! Dad, nasan ka? Bago pa masagot ang tanong ko, bigla na lang may tumalon mula sa taas pababa sa hagdan. Namilog ang mga mata ko nang bumaba mula roon ang isang aswang na may mahabang buhok. Kulay puti ang buhok niya at itim ang balat habang ang mga mata niya ay pulang-pula. Victoria! Sabi ko na nga ba't babalik ka? Jenny! Ang daddy ko! Wala nang daddy mo! Hindi totoo yan! Sumunod ka na sa kanya para happy family na kayo!
Humalakhak si Jenny saka mabilis na tumalon papunta sa akin. Kaagad niyang hinablot ang buhok ko at hinatak ng napakariin. Aray ko! Bitiwan mo ako! Ang bango! Iba talaga ang amoy ng bata pa. Hindi kagaya ng amoy ng daddy mong amoy kurang na. Bumuka ang bibig niya at akma na sana akong kakagatin, pero bago niya pagawin, isinaksak ko sa bibig niya ang isang bawang na nahugot ko sa bulsa ko. Victoria, anong ginagawa mo rito? Tasyo, si Dad buhay pa ba? Nasa taas siya. Punta mo na. Ako nang bahala rito. Bleh! Lintik kang babae ka. Makakain din kita. Hindi mo siya makakain. Dumaan ka muna sa akin. Pwisit ng manunugis ka. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Paano ka, Tasyo? Bilisan mo na. Huwag mo na akong intindihin. Natatarantang tumakbo ko patungo sa hagdan pero hindi pa man ako nakakaakyat sa pangalawang palapag. Nahablot ni Jenny ang suot kong damit at dumausdos ako pabalik. Nasugatan din ang likuran ko kaya napahiyaw ako sa sobrang hapdi. Hindi mo na maliligtas pa ang daddy mo. Nag-aagaw buhay na siya. Hindi, maliligtas ko siya basta mapuntahan ko na siya ngayon din. Hindi mo na siya maaabutan. Dadakmain niya sana ang mukha ko gamit ang kamay niya pero agad siyang hinampas ni Tasyo ng buntot pagi. Habang nilalabanan ni Tasyo si Jenny, ginawa ko yung pagkakataon para bumangon kahit na sobrang sakit ng likod ko. Victoria, bilisan mo na. Tumawag ka na rin ng pwedeng tumulong sa dad mo. Si Dad ba? Buhay pa ba siya? Buhay pa siya. Bilisan mo na. Niyakap ni Tasyo si Jenny para pigilan ito sa pagtatangkang habulin ako. Habang umaakyat ako sa hagdan, pabulong ako nagdadasal na sana'y ayos lang ang daddy ko. Na sana maisalba ko pa ang buhay niya kung sakali mang may nangyaring masama sa kanya. Pagdating ko sa pangalawang palapag, hinanap ko si daddy. Una kong tiningnan ang kwarto niya pero wala siya roon kaya minabuti kong puntahan siya sa kwarto ni Jenny. At hindi nga ako nagkamali dahil naroon siya, nakahandusay sa sahig habang duguan ang tiyan. Halos manghina ang buong katawan ko nang makita kong bukas na ang tiyan niya at halos labas na ang mga laman loob. Dad! Diyos ko po! Anak, ikaw ba yan? Dad, ako po to. Huwag na po muna kayo masyado magsalita ha. Tatawag ako ng tulong. Teka lang po. Tatawag ako ng ambulansya. Teka, ang cellphone ko. Nasaan ang cellphone ko? Anak, Huwag na po kayo magsalita, please. anak, wag na. Kahit nanghihina na, talagang pilit na hinawakan ni Dad ang kamay ko. Nanginginig ang kamay niyang pinisilyon saka lumuluhang tumingin sa akin. Anak, pasensya ka na. Dad, huwag po kayong ganyan. Pakiusap, huwag niyo mo akong iiwan. Oras ko na. Kasalanan ko kung bakit ako nagkaganito. Dad, pwede pa naman po kayong magbago eh. Please po, wag muna. Pasensya na anak. Mahal kita. Matapos niyang sabihin yon, tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Napahagulgol ako at napayakap sa wala ng buhay na katawan ni Dad. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko akalain na ganito ang magiging katapusan ng daddy ko. Dad, pakiusap. Huwag mo muna kayong mamatay, Dad. Napakarami ko pa pong gustong sabihin sa inyo, kaya please po, please, gumising na po kayo. Pero kahit anong pilit ko kay Dad, hindi talaga siya nagigising. Talagang hindi na siya humihinga. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang talaga. Niyakap ko siya at iniyak ang lahat ng nararamdaman ko. Habang yakap ko siya, pakiramdam ko'y bumalik sa akin ang lahat ng masasayang araw na magkasama kaming dalawa kasama si Mommy. Kaming tatlo noong bata pa ako nung napakasaya
at buo pa ang pamilya namin. Kahit na naging masama si Dad, kahit na ilang babae ang dumaan sa kanya, at kahit na naging masama man ang turing niya sa akin, hindi nun mababago ang katotohanan na daddy ko siya. At kahit na hindi man naging maganda ang mga huling araw na magkasama kami, may mga maliligayang araw pa rin naman kami noon. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiiyak lang doon bago ko narinig ang marahas na kalabog na nagmula sa pintuan. Victoria! Umalis ka dyan! Hindi pa man ako nakakalingon, nagulat na ako nang may humaklit sa buhok ko at inihagis ako ng marahas na nagresulta ng pagkabangga ko sa likod ng pader. Sa sobrang sakit ng likod ko at ulo, napaubo ako ng dugo at nahilo pagkabagsak ko sa may sahig. Hindi niyo ako matatalo. Ano tingin niyo? Matatalo ako ng isang bagitong manunugis? Hindi! Sino tinatawag mong bagito? Malakas ka nga, oo. Pero hindi na nanalo ang mga aswang na katulad mo. Bago pa ako sugurin ni Jenny, pinaghahampas na siya ni Tasyo ng buntot pagi. Hindi lang yon, hinagisan pa niya ito ng asin at bawang. Hindi naman nagpatalo si Jenny. Sumugod ito kay Tasyo at sinubukang labanan ito pero hindi niya ito kayang sugatan. Para bang nalalapnos ang balat ni Jenny sa tuwing susubukan niyang hawakan si Tasyo. Matapang ka lang dahil may pangontra ka sa akin. Hindi na epekto sa akin yung sinasabi mo. Malas mo lang dahil ang kalaban mo may pangontra. Etong sa'yo! Sunod-sunod na hinampas ni Tasyo ng buntot pagi si Jenny. Panay ang hiyaw ni Jenny sa tuwing matatamaan siya ng buntot pagi. At dahil hindi nga niya masugatan si Tasyo, ang ginawa niya ay dinampot niya ang lampshade at inihagis yon kay Tasyo. Tumama yun sa ulo niya at naging sanhi para masugatan. Tumulo ang dugo mula sa ulo ni Tasyo pero hindi siya nagpatinag. Sa huling alas niya, bumunot siya ng holy water at winisikan si Jenny. Aray! Pakiusap tama na! Aray! Hindi ito matatapos hanggat hindi ka namamatay. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi. Buong lakas na kinuha ko ang backpack na nasa likod ko at binuksan yon para kunin yung isang plastic na asin. At habang abala sila sa paglalaban, ako naman ay nanginginig na bumangon mula sa pagkakasalampak ko sa sahig. Mamatay ka ng aswang ka! Etong nababagay sa'yo! Pinuwersa ko ang sarili ko na ihagis ang buong plastic sa katawan ni Jenny. At dahil nga abala siya sa pakikipaglaban kay Tasyo, hindi niya ako napansin. Nang tumama ang plastic sa may ulo niya, nabutas yon at nabuhos sa buong katawan niya ang asin. Napahiyaw siya sa matinding sakit, lalo na nang tuluyang nalapnos ang balat niya. Tila asido ang epekto nun sa kanya hanggang sa unti-unti. Naging abo ang kanyang katawan at tuluyang tinangay ng hangin. Bumagsak ang isang sisiw habang ako ay muling bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Pero bago yon, narinig ko pang natatarantang boses ni Tasyo. Diyos ko, Victoria! Nang idilat ko ang aking mga mata, naamoy ko ang amoy insenso at kung ano-anong mga dahon-dahon. Hindi ko pa ma-realize ang lahat ng nangyari kung hindi ko lang naramdaman ang sakit sa likod ko pati na ng ulo ko. Doon ko lang din napagtanto na wala ako sa bahay namin. Nasa ibang bahay ako. Oh, Victoria, gising ka na pala. Lola Ana? Mabutit na gising ka na. Halos 2 araw ka nang natutulog. Mukhang pagod na pagod ka talaga. Lola, ano pong nangyari? Sa tingin ko si Tasyo nang magpapaliwanag niyan pagka-uwi niya. Nasaan po ba siya? Teka, si Dad po ba? Kumusta siya? Mamaya-maya darating na si Tasyo. Namitas lang siya ng mga halamang gamot para sa sugat mo sa likod. Gutom ka na ba? Teka, ikukuha kita ng makakain. Lola, si Dad po. Pero hindi niya ako sinagot. Nang bumalik siya, pinakain niya ako ng lugaw at saka pinainom ng tubig. Pinainom niya rin ako ng tableta, pampabawas daw ng kirot na nararamdaman ko dahil sa mga sugat ko. Lola, si Tasyo po ba hindi pa darating? Kailangan ko pong itanong kung ano nangyari kay Dad. Nandito na po ako, Lola. Oh, ayan na palang hinahanap mo. Tasyo,
gising na si Victoria. Pumarito ka na. Ha? Victoria! Victoria! Salamat naman na tagising ka na. Pinag-alala mo ako. Tasyo, si Dad, kumusta siya? Ikaw, kumusta ka na? Anong nararamdaman mo, ha? Si Dad ang tinatanong ko, Tasyo, bakit ba walang sumasagot sa akin kung kumusta siya? Victoria, alam mo naman siguro yung sagot dyan, di ba? Wala na ba talaga siya? Pasensya ka na pero talagang wala na ang dad mo. Kung ganun, saan ko siya makikita? Saan siya ibuburol? Pupunta natin siya bukas, okay? Nasa morgue pa siya. Ano ba kasing nangyari? Napatay mo ba si Jenny? Ikaw ang nakapatay sa kanya. Hindi mo ba natatandaan? Hinimatay ka nung mamatay si Jenny. Ang huling pagkakatanda ko, para siyang naging abo. Ganun ba talaga ang mga aswang? Oo, ganun talaga ang mga aswang. Nagiging abo sila kapag namamatay. Kung ganun, anong sabi ng mga pulis? Mabutit hindi ka pinagkamalan. Victoria, masyado ka naman nag-aalala eh. Huwag mo nang masyadong intindihin ang lahat ng yon. Ang mabuti pa, magpakalakas ka ng gusto. Dahil bukas na bukas rin, kailangan mo nang harapin ang dad mo. Ibuburol siya sa mansyon nyo at maraming makikiramay. May makikiramay ba talaga sa burol ng isang korap na kapitan? Pero kahit korap siya, babaero at hindi naging mabuting tao, may mga tao pa rin siyang natulungan. Isa pa, mahal mo pa rin ng tatay mo, di ba? Nakagat ko ang labi ko at napaiyak sa sinabi ni Tasyo. Parang naging libangan ko ng pag-iyak simula noong araw na mamatay si Dad. Araw-araw sa loob ng 1 linggo, walang araw na hindi ako umiyak. Marami ngang nakiramay sa burol niya pero may mga pagkakataon na naririnig kong may nag-uusap na karma daw kay Dad ang nangyari sa kanya. Masasabi kong siguro nga, karma nga sa kanya yon dahil kung anong itinanim, yun ang aanihin mo balang araw. Matapos ang libing ni Dad, minabuti kong sisantihin na ng tuluyan ang 2 kasambahay na hindi na bumalik sa bahay namin matapos nilang magbakasyon. Victoria, sigurado ka na ba sa desisyon mong to? Hindi mo na titiran tong mansyon? Hindi na. Sigurado na talaga ako. Masisisi mo ba ako? Sa tuwing papasok ako sa loob niyan, bumibigat ang dibdib ko. Sa bagay, tama ka. Pero parang tong flower garden ng mami mo. Siguro kailangan ko nang tapusin ang buhay ng flower garden na to. Gusto mo, ilipat na lang natin yan dun sa bahay namin. Ha? Pero paano? Ilalagay natin sa paso, tapos dalhin natin sa bakuran namin. Ano, gusto mo ba? Kung posible, pwede naman. Pero teka, bakit sa bahay niyo? Akala ko sa amin ka natitira. Sa inyo na nga. Pero ang iniisip ko, baka naman magtaka ang lola mo kung bakit titira ako sa inyo. Wala namang kaso kay lola yun eh. Basta ba tutulong ka sa bahay at magbibigay ka ng kahit pambili ng bigas? Naku, walang problema sa bigas. At saka basta ba hindi ka magkakagusto sa akin ha? Grabe, ang assuming mo pa rin talaga. Pinigilan ko naman talagang magkagusto kay Tasyo, pero hindi ko yun magawa dahil masyado siyang kamahal-mahal. Matapos kong makapagtapos ng kolehiyo, umamin ako sa nararamdaman ko para kay Tasyo na malugod din naman niyang tinanggap. Akala ko nga mahohopya ako. Sa ngayon, naging maayos ng lahat sa buhay ko. Nawalan man ako ng pamilya, naging matinding usap-usapan man sa buong baryo namin ang nangyari. Wala na akong naging pakialam noon. Basta para sa akin, maayos at masaya na ako kasama ang bago kong pamilya. Hi! Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, wag nang magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bagong kwento kaming ilalabas. Sa mga tagapakinig naman na gustong magbahagi rin ng sarili niyong kwentong katatakutan, mag-email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang yon. One word, missanhorrorstories@gmail.com. At malay nyo, yung kwento naman ninyo ang sunod naming ma-feature dito.
Maraming salamat din po sa lahat ng comments nyo. Sadyang nakakataba ng puso ang hindi pagbitiw ng mga nagmamahal sa ating listeners. Gagawin namin ang lahat para maging sulit ang pag-aabang nyo sa mga kwento naming ilalabas. Hanggang dito na lang po muna at magandang gabi sa ating lahat.